Tara at samahan nyo akong mag-bushcraft camping sa isang tagong paraiso dito sa Agno, Pangasinan. Magluluto at kakain ng masasarap na pagkain, magpipainting, magpifishing, at gagawa ng iba't ibang bagay gamit ang mga kahoy na mapupulot sa paligid. Ilan lamang yan sa mga kaganapan na ating matutunghayan sa episode na ito. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Ako si Albert, isang lakwatserong artist at ito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyaheng di drawing. Mula sa bayan ng Maldan ay dumiretso kami patungong Agno. Sakay ng kotse ay maingat at matyaga naming binaybay ang challenging na ruta patungo sa inaasam na destinasyon. Dito tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Bali nakisabay lang ako kila Kuya Direk sa kotse niya. Iniwasan ko na yung motor ko. Ang mga kasama pala natin sa episode na to ay sila Kuya Direk Gino, kasama ng kanyang buong pamilya. At ilan sa mga member ng Team Istokwa. Actually, dalawa lang sa Team Istokwa ang nakasama, si Sir JR at si Sir Eugene. Bale, maglalakad lang kami papunta sa spot dahil walang access ang sasakyan. Kahit motor hindi makapasok, kaya struggle talaga sa pagbitbit ng mga gamit. Agoy, tayo ngayon ay papasok sa ibang dimensyon. Medyo masukal yung ating daanan. Dahil di pwedeng pumasok ang kahit nga motor hindi pwedeng pumasok eh. Napakaganda ng ating pwesto ngayon. Nandito tayo sa ilalim ng maraming mga puno ng niyog. So mag-set up na agad tayo ng ating shelter para secure agad tayo kung sakali mang umulan. Kuha muna tayong mga kahoy na gagamitin natin sa pegs. At napansin ko may mga kahoy dito na tumba na pero buhay pa. I mean green pa pero wala nang pag-asang mag-survive kaya kunin na natin. Okay na itong ating shelter at ang susunod natin gagawin ay mag-gather lang tayo ng mga kahoy na gagamitin natin sa mga bushcraft na natin, project natin ngayon. Grabe, nakakatuwa dito. Opo, karaming mga kahoy oh. Yan, may mga kahoy na tayong gagamitin sa ating bed na ating set up. Gagawa tayo ng cot bed na bushcraft. Di naman to malayo dun sa ginagawa nating yung hammock na tinatahi natin. Parang ganun din yung idea pero ang gagamitin natin ay yung sleeping bag. Subukan natin kung sakaling kumana. Lasin muna natin yung mga sanga-sanga nitong kawayan para malinis.
Ayan, the moment of truth. Dito na natin malalaman kung kakayanin ba ng sleeping bag. Ayan na, yung ating cot bed. Yan. Subukan natin ngayon kung kakayanin tayo. Uy. Ayos. All goods. Mag-gather na tayo ng mga kahoy na gagamitin natin sa iba pang mga project natin at mga panggatong na rin. Yan, ang gagawin naman natin dito sa mga kahoy-kahoy na to, gagawa tayo na parang basket. Tapos yun yung gagawin nating lutuan mamaya. Mamaya makikita nyo kung gagana. Yan, okay na yung ating basket. Lalagyan natin ng mga anik-anik dyan. Tapos dito sa ibabaw, lagyan natin ng buhangin. So ayoko kasing masira yung mga damo kasi sobrang green eh. Papangit tignan pagka nagsiga tayo dito mismo sa damo. Lagyan muna natin ng dahon ito para matakpan yung mga butas-butas niya dito. Ito may mga nalaglag na mga dahon ng buko. Green pa. Yun na yung kunin natin. Gawa muna tayo ng tripod na style na sabitan natin ng ating kaldero para makapagsaing na rin tayo. Bago tayo magsaing ngayon, magpainit muna tayo ng tubig pang kape natin para makapagkape muna tayo. Tagal kumulo. Tingnan natin kung kumulo na. Yun! Kumulo na. Ay, sayang na rin tayo. Kailangan natin dagdagan yung ating panggato para di tayo maubusan.
So habang niluluto natin itong ating kanin, may mga baga na tayo dito kaysa matunaw. Isabay na natin sa pag-iihaw ng talong para sabay na. Sayang Kamusta naman kaya itong kanin natin? Hindi pantay. Bakit ganon? Umantay ka, boy. So, nag-iihaw tayo ng talong at hindi tayo mahihirapan dito kasi mahangin. Hindi na tayo magpapaypay. Hayaan lang natin yan. Actually, pwede nga nating tanggalin to Yan, tanggalin na lang muna natin para tagos talaga yung hangin. Yan. Luto na yung ating inihaw na talong. Gawa na tayo ng sausawan. Sibuyas, kamatis at saka bagoong lang naman. Merong part na hindi naluto Kain na tayo. Sabay-sabay na tayo para mas masaya. Pwede Pwedeng pakulan to. Pwede kulan. Kilawin. Gawa tayo ng pangmalakasang upuan dahil meron tayo nakitang bato kanina dito. Yun ang gamitin natin. Yan, meron na tayong upuan. Dito na tayo pupwesto para mag-drawing. Malapit lang tayo sa apoy, sa bonfire. Hindi ko na naituloy yung drawing natin kanina sa may bonfire dahil biglang umambon. Matutulog na sana ako pero hindi ako makatulog kaya itutuloy natin yung ating drawing. Ito yung ating sketch. Yan. Subukan natin kulayan to ngayon at sana maganda yung kakalabasan. Ito na yung progress ng ating artwork at bukas ko na yun itutuloy. So ibababa ko na yung camera dahil matutulog na rin tayo. Medyo late na rin kasi kaya kita tayo bukas. Grabe, ang lagot. Wala na dalang umot. Ito lang tulya. Yung ating artwork nasa 75% na. Unahin na nating ituloy ito ngayong umaga.
Yan, okay na yung ating painting. Tapos na. Nga pala, maalala ko na rin, dati kasi sa inyo, nagtanong ako sa inyo, sa mga viewers natin, kung about sa membership, kung maalala nyo, nagpasuggest ako noon. Kung mapapansin nyo, hanggang ngayon, di ko pa rin inopen yung membership. At ang naisip ko, ay gagalingan ko sa painting. Tapos, ang gagawin ko ay ibibenta ko na lang para yung mga tunay na susuporta or sakaling bibili ng ating painting, at least meron silang mabibenefit, meron silang makukuha din na galing sa atin, kaysa naman sa membership na magbabayad lang sila para makapanood yung video natin, ganun lang. At least yun, worth it yung yung pera nila. Ayan. So, pero pinaplano ko pa, tsaka nagpa-practice pa ako maigi para gumaling tayo sa pagpipaint. At ang plano ko sa Shopee ako magbibenta ng painting kasi mas madali doon eh. Mas madali yung proseso. Abang-abang na lang sa mga interesado sa ating mga artworks. Actually, may mga nagtatanong na sa akin eh. Sa Facebook, nagpi-PM sila sa akin kung binibenta ko daw ba yung mga paintings ko sa adventure. Sabi ko naman, hindi pa ako confident na magbenta ng painting kasi nga hindi pa naman tayo ganun kagaling. Shoutout na rin pala tayo bago ko pa makalimutan. Shoutout sa ating last na super thanks sender, si J Serenity. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Shoutout din kay Big Boss Motovlog. Shoutout din kay Piggy Bite ng Vancouver, Canada. At kay Jules Simeon Asares. At sa Camping Community PH, shoutout sa inyo. At Kalingap Turak, shoutout sa iyo. At shoutout din kay Uncle Peter Official. At yun lang yung mga nagpa-shoutout sa ating last na upload. Nagsasayang na tayo para sa ating almusal, para makapag-almusal tayo. At hindi ako sanay na hindi nagkakanin sa umaga eh, kaya magluluto tayo. Kagandahan ng merong fire starter, hindi mahirap magsiga. Binigyan tayo ni Sir Eugene ng pamingwit. Ito, solid oh. Isa nating solid din na kaibigan na nasa member ng Istokwa. Subukan nating mag-casting doon sa may bato. At practice na rin natin itong bagong pamingwit na binigay sa atin ni Sir Eugene. So mag-almusal na tayo para makabawi-bawi naman tayo ng lakas. Ito yung pagkain natin. Kanin, meron tayong longganisa,
at adobo. Adobong baboy yata to. Tapos ito yung kinilaw. Kinilaw kagabi, hindi naubos. Tapos niluto na lang. Join tayo dun sa kanila, sa pwesto nila para mas masaya. Doon sila lahat eh. Ano pa doon lang? Mga fishball pa doon lang? Mga fishball pa doon? Tapos na tayong kumain. At syempre, di kompleto ang adventure kung di tayo makakaligo dito sa dagat. Ligo muna tayo. Yan, tapos na tayo magtampisaw dyan sa dagat. At magliligpit na rin tayo ng ating mga gamit. Yan, malinis pa rin tignan. Meron pa rin yung damo. Hindi na damage. Ayos. Yan, okay na yung pwesto natin. Malinis na. At uwi na rin tayo. Let's go home.